Thank you, Jesus. But Lord, thank you na sinamahan mo yung mga kapatiran natin. No, at no, kung ano man ang magagawa nila, Lord, gabayan mo sila na hindi sila malihis, but lalong tumutok sa iyo, Lord Jesus. Now, let's open our Bible in the book of Romans, chapter 12. Romans, chapter 12. Thank you, Jesus. Paulan-ulan. Kahit pa paano nakaramdam tayo ng lamig. Romans chapter 12, verse 1. Sana maano natin lahat. Marami tayong babasahin. Marami tayong mga verses. Latag sana natin lahat. Verse 1, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, know that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Lord, we are so thankful for giving us always the good health, the healing sa mga kapatiran namin, sa aming lahat. Thank you so much, Lord, sa pagsama mo sa amin all throughout the week. Thank you for your presence. Lord, thank you for your guidance sa mga kapatiran na mga nagda-drive, mga nagko-commute, lahat, Lord Jesus. Lord, we always do this. Always, Lord, to glorify and magnify your name. And let this word be our encouragement kung ano man ang mga issue, mga sitwasyon na dapat masagot ay masagot ng Word of God. It is your word, Lord. It is your promise that it will not go back to you void. We praise you in Jesus' name. Amen. The title of our preaching, The Life of the Church. No, the life of the church. Ang buhay no, ng simbahan. No, church, called out ones. No, yung mga tinawag, the church is the assembly. No, pagtitipon, yan ang tawag, ang buhay ng simbahan. So ang sabi ni Paul dito, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, sabi niya, pinamamanhik, pinapakausap ko sa inyo, nakikiusap ako, nakikisuyo ako. Therefore, brethren, mga kapatiran, mga kapatid, no, sa awa ng Diyos, no, that you present, no, inyong ihain ang inyong mga katawan as a living sacrifice, buhay na sakripisyo, because before, no, ito yung pinagkaiba natin na dati ang Diyos ang concentration ng mga Hudyo. No, but now, no more. No, if you are a Jew, if you are a Greek, if you are a Romans, Chinese, German, etc., no, ang consideration ng Diyos sa ngayon, kung ikaw ay pasok sa covenant niya, which is the new covenant, the church sa time natin ngayon, yon ang kanyang tutok. At dati, ang sacrifice, walang iba kung hindi mga hayop. No, may bull, may goat, may lamb, may turtle dove, idadalhin sa tabernacle, and after that, i-offer nila, no, kapalit na dapat sila yung nandun. No, but hayop ang ginagamit, but now no more, because ang ating bodies ito mismo, yung katawan natin na ito ang ino-offer na natin ngayon sa harapan ng Diyos. So we must present it to God as holy. No, banal, acceptable, no, yung katanggap-tanggap, yung kaibig-ibig, yung magugustuhan ng Diyos, no, para sa Kanya, which is your reasonable service, our rational worship. We worship God by our heart, by our mind, by our soul, and we worship Him according to what we know about Him. No, kung gaano natin siya kakilala, we worship Him. That is our reasonable service. So, wala namang tatanggap, no, nung package na napakadumi. No, kahit ang loob maganda, pero ang labas madumi. No, at yun, i-offer mo sa isang tao na sa iyo na lang ito, walang tatanggap niyan. No, just like our bodies before God, no, napaka-stricto ang Diyos pagdating doon sa offering. Ang high priest mismo, pag pinili yan, kailangan unblemished, walang bahid ng kung ano pa mang mga marka dyan. Ay sigurado, ang gagwapo ng mga Hudyo na yun. No? Yung mga, akalain mo yun, wala kang mga galis-galis dyan. No, hindi tayo pasok lahat doon. Wala tayong ganong klaseng kutis. But God, yon ang kanyang requirement during the time. No, at may mga tao, sabi nila, di bali ng
No, ang kabutihan naman nasa loob. No, yung panlabas, hindi naman basihan ng panlabas. No, panlabas pa lang madumi na, lalo pa kayang nasa loob. No? And be not conformed. O mamaya na tayo dyan, but puntahan natin muna mga kapatid. 1 Corinthians chapter 3:11. Mabilisan lang ito. No. 3:11, for other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. No, and ito yung mga pundasyon natin mga kapatid, na ang Diyos mismo ang nagtatag ng ating simbahan. No, wala nang pwede, andun na ang poste, andun na ang pundasyon, andun na yung pundasyon ng church mismo. So, wala nang rason para maglagay ka pa ng panibagong pundasyon, no, dahil andun na. So, yon ang simbahan natin, which is Jesus Christ. Andun na yan, nakalatag na, Ephesians 2:14. So, Brother Roman, 2:14. For He is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us. No, mahaba ang kanyang explanation dyan, pero i-check ko lang mga kapatid saglit. Ephesians okay. 2:14, diretso tayo. Ito yung ginawa ni Jesus Christ dito sa 15. Having abolished in His flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in Himself of twain one new man, so making peace, and that He might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby. No, dadaanan lang natin kasi marami pa ito. And came and preached peace to you, which were afar off, and to them that were nigh. So verse 18, for through Him we both have access by one Spirit unto the Father, which is the Holy Ghost. Verse 19, now therefore you are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints. No, itong strangers and foreigners, regarding ito sa citizenship natin sa harapan ni Jesus, and of the household of God. Verse 20, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. No, so yan ay ang mga pundasyon natin dito sa church. No, another thing, Matthew chapter 18 verse 15 to 18, ang simbahan ay mayroong tinatawag na discipline or rules. No, Matthew chapter 18. Dadaanan lang natin to mga kapatid. Matthew chapter 18 verse 15. So sabi ni Jesus, moreover, if thy brother shall trespass against thee, pag ang iyong kapatid, kasamahan sa church, kapatiran ay nagkamali sa iyo, go and tell him his fault between thee and him alone. No, kung mayroon siyang atraso, tawagin mo siya, mag-usap kayong dalawa, ilahad mo sa kanya kung ano itong kanyang nagawa. No, anong purpose niyan? Para hindi naman pahiyaan ang sitwasyon. Yung bang bigla mo lang babanatan, ang daming mga tao, no, tapos tirahin mo na. No, hindi maganda yung ganon. So kakausapin nga kayo lang. If he shall hear thee, pag siya ay nakinig sa iyo, thou hast gained thy brother. No, sabi niya, kung siya nakinig, maganda ang kalalabasan dahil naging maayos kayo, okay ang inyong pinag-usapan, no, hindi siya nawala sa church, hindi siya lumayo, but if he will not hear thee, kung hindi siya makikinig sa iyo, then take with thee one or two more, no, kuha ka ng isa o dalawa. In the mouth of two or three witnesses, every word may be established. No, so ang bagay minsan napakadali lang. No? Pag ang tao may kasalanan, kaya gumugulo ng gumugulo dahil sinungaling. No, tayo ng mga tao. No, simple lang eh. No, sa bagay, Lord, namana namin yan doon sa Garden of Eden, na doon pa lang nagpasahan na ng kasalanan. That is why ganun kagulo. No, na simple lang sana, pero napakahirap ng repentance. Napakahirap magsisi. That is why ang kapalit sa langit, pag may isang tao na nagsisi, ano ang sabi? Buong kalangitan ay nagpipiesta.
nagkakasiyahan doon sa langit sa isang kaluluwa na nagsisi dahil napakahirap umamin ng pagkakasala. No, sa bilibid, kahit alam mo nang nakaano na, brother, no, pagbintangan lang ako. No, itsura mo pa lang, obvious na eh. Tapos sabihin mo na pagbintangan ka lang. No, hindi pa rin aamin. No, so gumugulo ng gumugulo, pero kung doon pa lang, umamin na kagad, ay, brother, hindi ko na-observe na ganun pala, na-offend kita, nasaktan kita, sige, inaamin ko yan, pasensya ka na. Hindi, tapos na yung usapan. No. Bakit kailangan pa ng witness? Bakit kailangan pa ng isa, dalawa, tatlo? No, para lang i-prove na ikaw ay tama at walang makapagsasabi niya na ikaw ay tama o mali kung hindi ikaw lang din. No, kahit ikorte mo pa yan, sabihin ng abogado, sabihin ng judge, na ikaw ay nanalo, you are not guilty, dismiss the case. Pero alam mo sa sarili mo na ginawa mo mismo yan. Walang makakaano yan. No, kundi tayo din, that is why gumugulo, every word may be established. 17, and if he shall neglect to hear them, no, kung baliwala lang yan sa kanya, tell it to the church. No, yan. Si Jesus Christ, ito mismo salita na nanggagaling kay Jesus Christ. No, sa bibig niya nanggaling ito. No, sabihin niyo sa simbahan, and let him be unto thee as an heathen man, no, para siyang isang pagano. No, hindi niya alam kung ano ang kanyang pinaglilingkuran, hindi niya alam kung sino ang Diyos niya, no, and a publican. No, yan ay klaro yan, mga kapatid. No, being a Christian, no, we seek to win, no, every soul to Jesus Christ. No, itong sinasabi ni Jesus, no, parang ginagawa natin, may restriction, may disfellowship, na kung ayaw talaga matigas ang ulo, no, anong sabi niya, we have no more religious communications with Him. Wala na tayong ganong klaseng pag-uusap. So ito ay disciplinary action ng church, mga kapatid. And another thing, say praise the Lord. The purpose of the church. No, ano ang purpose ng church natin, mga kapatid? Magbabasa lang ako. This is lahat naman ito ay nasa Bible. No, para pang-review natin. The life of the church, ang buhay ng simbahan. The purpose of the church is to preach the gospel. No, yan. Kaya sila tinawag, binigyan ng Holy Ghost, baptized in Jesus' name. Walang ibang utos si Jesus Christ but to preach the gospel, to confirm the gospel, the baptism, no, repentance, and receiving of the Holy Ghost. Acts 2:38, 1 Corinthians 15:1-4. No, to preach to the poor, to preach to the captives of Satan, or to Satan, to preach to the Jews, to preach to the Gentiles, to preach to pagans, to preach to every creature. No, ang church. Saan? To preach to all the world, to preach to everywhere, to preach in cities, to preach in towns, to preach in synagogues, no, and to preach upon the housetops. No, who belong to the church? Sino ang mga kasapi na andito sa church? Those who are called, experience, John 3:3, John 3:5, Acts 2:38, 1 Corinthians 15:1-4, o yung gospel natin, mga kapatid. May babasahin lang ako saglit. No, medyo mahaba ito, pero hingi lang tayo ng tawag dito. Ito, mga kapatid, no, ay nisa-isa natin ito sa, may babasahin lang ako rito. No. The church, no, ang simbahan natin, especially no, the church leaders, no, ito, sabayan na lang ninyo, mga kapatid, no, kung masundan pa. The church leaders had the authority, no, ito marami ito, pero sana may ma-retain sa atin. The church leaders had the authority to make decisions, no, execute judgment, appoint officers, impart spiritual gifts, confirm the word, transact business. Hindi ito yung mga negosyo sa church, na bawat isa may paninda, bawat isa may kung ano ng transaksyon. No, kundi yung mga affairs na andito sa church, kung anong mga dapat gawin, mga decision making, lahat ng yan ay kasama yan sa
business, no? Transact business, care for churches. No, yan, kasama yan, being dito sa church. Settle doctrinal disputes and make laws. No, mga policies dito sa church natin. Settle differences. Yan, pag may mga hindi pagkakaunawaan, no, we talk to each other, pinag-uusapan, no, settle differences, bind and loose. Sa sinabi ni Jesus Christ, whatever you shall bind on earth shall be bound in heaven, whatever you shall loose on earth shall be loosed in heaven. No, another, they have the authority to rule churches, oversee the work in general, authority to reprove, to rebuke, and exhort. No, maintain perfect unity dito sa church natin. No, so ibig sabihin, malaking trabaho ito lahat, mga kapatid. Maintain perfect unity or harmony, maintain sound doctrine and Christian living. So pati mga doctrinals natin, mga teachings, lahat ng yan, pinag-aaralan natin na huwag tayong malihis, no, pati ang tamang pamumuhay bilang Kristiyano. Conduct conferences affecting the universal church. No, para lahat sa atin ito, permit local churches to select their own leaders. No, discipline members, carry on relief work, no, gumagawa rin tayo niyan. Parang mga social work o sa ibang churches, tinutulungan natin sila. Mark rebels and deny them from fellowship. You know? Ito nakasulat lahat. Forgive and extend fellowship to doon sa mga nagsisi na. No, doon sa gusto nang bumalik sa church. Recommend fellow Christian by letters, send missionaries, receive support for ministers, no, demand obedience and respect. Well, we have the authority to recognize men of like faith, demand faithfulness in church attendance. No, pati sa attendance natin, require members to live as ministers do. And 29, no, pang evangelize the world. No, so ang mga officers sa church, ang tawag diyan mga bishop and deacons, elders and overseers, ambassadors, apostles, prophets, evangelists, pastor, teachers, servants, ministers. No, workers, stewards, witnesses, messenger, fisher of men, laborers, and preachers. So para may idea tayong lahat, mga kapatid. So in our church, we have, ano ang composition ng church natin? Again, we have Jesus Christ being our chief shepherd, the pastor, the elders, the deacons, the bishops, kung meron tayo niyan, lahat. No? So ang church natin, mayroon tayong Believe It Work, mayroong CIW dati, nakaraan sabi ni Brother Tata, dumalaw yung kanyang mama sa Believe It from CIW. Ano na naman, gusto na naman tayong makausap. Sabi ko, steady muna. No, may Believe It, may CIW, mayroon tayong mga outreach, mayroon tayong Bible studies, mayroon tayong klase on Sunday, mayroon tayong Friday, na-resume na namin yung klase pag Friday night. So hindi na sila makakagala pag Friday night. No, andito na sila. Na Wednesday prayer meeting, mayroon tayong music ministry, may pulpit, may young people, may singles, may men, may ladies, may young teens. We have altar workers, we have ushers. No, mayroon tayong mga tao sa kantin, mga tao sa compound. No, mayroon tayong tithes and offering, kung ano ang purpose niyan. Everyone, let's get active. No. Ito, mga kapatid, why? Lahat ng binasa ko, all these are the veins or mga ugat ng simbahan. No. Ito ang komposisyon ng church natin, mga kapatid, para itong mga ugat ng ating simbahan na kung ang isa lang dito sa field na ito, no, ay hindi maganda, may diferensya, hindi makakilos, yung ugat niya barado na. No, damay-damay na ito lahat. No, ito ang bumubuhay sa simbahan natin, mga kapatid. And every side and every department, let's get active because that is the only way na magpatuloy ang buhay ng simbahan. No? O sino yung hindi nakaka-exercise diyan?
Yung mga 24/7 nasa upuan lang dahil sa no, brother, kaya ko yan. Talagang, no, kahit ihi, hindi na ako makaihi, brother. No, tuloy mo lang yan, sisingiling ka niyan. No, no, no. That is the only way. No, ano ba yung tawag nun? Atrophy. No, yung mga muscles natin, pag hindi na ito nagagalaw, pag hindi na ito napapakinabangan, kunting exercise, stretching, no, pag tayo, sabi, sobrang stress tayo, no, ito pag sobrang tigas na, no, mga ano niyan, mga no, tapos mga ano, pag ito na-release ang stress dito, ang sabi, no, hanggang hapon na yan, pati kaisipan mo magiging relax, yung mga stress na iniisip mo, no, may klase, may proper exercise tungkol diyan, mga kapatid. No, we are doing that dahil kung hindi mangyari yan, no, kahit sa atin lang, no, sabi ko nga kanina, simpleng upo lang pero tumagal ka ng oras diyan, pagtayo mo, yung hirap na hirap, tapos kunting ano mo lang, napakadelikado nun kasi biglang may kinuha ka, baka hindi ka na makabalik. Why? You know, sa mga senior citizens natin, Lord, samahan mo lang sila palagi. No, dahil yung mga dulas-dulas na yan, yung mga dulas-dulas, ang daming pwedeng mangyari. Pero itong sinasabi ko, mga kapatid, isang department lang sa church natin ang hindi maalalayan, possible na yon ay ugat na pwedeng bumara, pwedeng mag-cause ng kabuuan ng church natin, mga kapatid. That is why everyone is important in the church. No, walang ano rito, lahat ng yan, importante, mga kapatid, because the unfunctional or defunct, no, na parts ng ating katawan, pag yan hindi na gumana, no, useless na yan. No. At ang anong mangyayari? Pag yan nagka-diferensya, parang makina, parang machine, katawan natin, pag yan nagka-diferensya, tuloy-tuloy na yan, mangdadamay na yan ng lahat ng kanyang pwedeng madamay. And thank you, Jesus, sa protection mo pala kay Kaye, na si Kaye ay nahulog sa lamesa. No, sa susunod, wag na sana sa sa terasa o sa hagdan, no? No, kalikutan ng bata, so nalaglag, nangitim, nagsuka, dinala sa ospital, tinurukan para ma-CT scan, hindi natuloy. But Lord, thank you, pinalabas na ng ospital kasi observe na lang, may gamot na binigay. No, at kasi delikado yan, yung mga alog ang utak, ma-hemorrhage, yun ang pwedeng mangyari. But Lord, thank you for your protection. Thank you, Jesus. No. No. So balik tayo, mga kapatid, sa chapter 12, no, mga dinaanan lang natin yan. No. Chapter 12. So yon ang sabi ni Paul sa verse 2, be not conformed to this world. No, huwag tayong magsiayon, huwag tayong kumumporme sa mundong ito. No, sabi niya, wag. Why? Because ang mundo palaging opposite sa gusto ng Diyos. No, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. No, if you love this world more than me, the love of the Father is not in Him. No. Why? That is why, klaro ang Diyos, because everything, mga kapatid, starts in our mind. No, pagising pa lang natin kanina, mayroon na bang nagplano na hindi na pumunta sa church? Mayroon na bang nag-iisip na tinatamad ako, hindi na muna ako pupunta sa church? Saan nag-umpisa yan? Sa isip natin. No, parang pagod ako ngayon . No, madali lang naman mag-text, maintindihan naman nila. Sabihin ko lang, marami akong ubo, marami akong sipon, marami akong lagnat, o ano pa man. No? Kunin mo na lahat. No? It's all in our mind. No. Be not conformed to this world, dahil yan ang mundo, hindi talaga yan mag-a-agree, at ang mundo at ang Diyos hindi talaga mag-a-agree dahil opposite ang parehong may gusto na yan, mga kapatid. But be ye transformed. No? Tayo ay mag-iba, no, ng ating kaisipan by the renewing of our mind, of your mind. No? That you may prove what is that good, no? Para upang ating mapatunayan kung ano itong mabuti, ano itong katanggap-tanggap, no, at perfect, lubos na kaloob ng ating Diyos, mga kapatid. No, everything starts in our mind. God has given us the Holy Ghost para malabanan natin kung ano man ang changes na nire-require ng Diyos sa atin.
No? Pagdating natin sa church, wala tayong pakialam. Wala tayong pakialam sa Diyos, wala tayong pakialam sa kapwa natin, wala tayong pakialam kung anong mayroon, mga rules na mayroon pala sa church para makapunta tayo sa langit. Time will come. Lahat ng yan ang ating kaisipan dati, yan ang ating mind setting dati, mga kapatid. Pero nung tayo ay napunta na dito sa church, God has given us the Holy Ghost para alalayan tayo that we can transform our mind. No? Na yung kaisipan natin na ito, wag mabuyo, wag makatutok doon lagi sa panglabas. And God, again, mga kapatid, no, kahit ano pa man, no, we must renew our mind before God. No, sabi ko kanina, lahat nag-uumpisa dito sa isip natin. No, either yan ay mabuti o masama na bagay, lahat dito nag-uumpisa. At pag yung kaisipan na yan, pumasok sa puso natin, ginawan pa natin o inaksyonan pa natin, the more ang atraso natin sa harapan ng Diyos. No? Sabi nga nila, ang baboy, no, kahit anong linis, o sa mga nag-alaga ng baboy dati, naranasan natin yan. No, si Mayor Alice Goo. No? No? A farmer, simpleng tao, 16 ang sasakyan. No? Simpleng tao, may chopper. No? Paano naman kaming mga dukha? Ano na lang ang tawag sa amin? No? 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 Yun. No? Pag ikaw, dati, pag nagalaga kami ng baboy, kahit anong spray mo yan, linis, kuskusin mo yung kanyang katawan, sabunin mo yung kanyang katawan, nilinis mo na lahat-lahat. Pagkatapos mo siya na malinis, pag siya nagpupo, maya-maya, yung pupo na yan, kanyang ibababad yung kanyang katawan, madpak. No? Madpak. Gumaganon yung baboy doon. Why? Yon ang kanyang klase ng thinking. No, kung ang Diyos hindi tayo binigyan ng Holy Ghost, He has given us the strength, the sound mind, the power to resist temptation, the power para kung ano man yung dating kaisipan natin na masasama, ngayon gusto ng Diyos na i-renew yan. At huwag na tayong bumalik doon sa kagaya ng baboy, mga kapatid. Huwag na tayong bumalik sa mga bagay na yan. Sabi nga nila, ang taong dugyot, ang taong madumi, no, ang pamamahay na madumi, ibig sabihin yan, madumi ang kanyang isip. No? No. Sabi mo, yung mga nakatira dyan sa Baseco compound, nakatira dyan sa Isla Puting Bato, sa Isla Pulong Diablo. Yung mga pangalan dyan sa lugar na yan. No, yun sa Tondo. No, lahat na lang, no, pinangalan na. Yung mga tao na yan, mga kapatid, pag yan ginawa ng gobyerno natin, condo type unit ng mga kabahayan para malipat, kahit itira mo yan sa Malacanang, sa Sofitel, sa Soler, sa Okada, kahit itira mo yan sila dyan, yung buong Okada gagawin nilang Baseco compound yan. No, kahit anong gawin mo dyan. Why? Ang thinking nila hindi na bago. No, ganun pa rin ang kanilang gagawin. Kahit bigyan mo yan sila, mag-antay-antay ka lang, wala pang 1 linggo, ang Okada magiging Baseco compound na yan. Why? Ganun ang takbo ng kanilang setting. No, yung kanilang kaisipan. No, at pag yun nangyari, kahit anong gawin mo, mga kapatid, kahit anong tulong mo sa isang tao, kung siya mismo ang kanyang kaisipan, ayaw niyang pabago, no, magsasayang lang tayo ng resources. Magsasayang lang tayo ng tulong pag gano'n ang klase ng takbo o kaisipan ng isang tao, mga kapatid. No, alam na ang sigarilyo ay masama, alam na ang inumin na alak ay masama, ang bisyo ay masama, no, mga sugal masama. Pero ang isip, nakabaon na sa bagay na yon, ano ang kanyang gagawin? Brother, gusto ko to eh. No, hindi ako mabuhay pag wala to. Sige, tuloy mo lang. No, tuloy mo lang. No, mindset. No, ayaw nang makawala sa ganong klaseng bagay. No, pag nagkaroon ng sakit, damay-damay na ang lahat, mga kapatid. No, sa pamamahay natin, no, sabi ko nga kanina, pag ang pamamahay ay laging madumi, ibig sabihin, may problema yung mga tao dyan sa loob. No, brother, pag-pray mo naman, nadulas. Bakit nadulas? No, kasi yung CR namin puno na ng lumot. No.
Why, mga kapatid, isip? No, bakit nadulas? Dahil puro lumot na yung CR, anong dapat mong gawin? Linisin. No, maglinis, kuskusan para sa susunod, tuyo, maging maayos, walang bakterya. No, very basic, mga kapatid, dito yan sa isip nating lahat. No, pagising pa lang natin sa mga kabataan natin, mga young people, ngayon pa lang kailangan maging masipag na kayo. Huwag ninyong antayin na pag nakatapos kayo ng pag-aaral, sa kanyo sasabihin, ngayon dapat masipag na ako. No. Kung ang ugat mo na sanay na sa palamya-lamya, dadalhin mo na yan hanggang pagtanda. No, pagising pa lang natin, ang unong gagawin, okay. Brother, ako lang naman mag-isa sa bahay, kaya kahit madumi, okay lang, kahit makalat, walang problema kasi ako lang naman mag-isa. Tama ka! Pero pag nagkataon na kayo ay may company outing, isa ang kwarto, magkasama kayo lahat, makikita dahil madadala mo yan doon. Dahil yan na yung takbo ng isip, yung mind mo, gano'n na pagdating doon, sa susunod, wag na natin siyang isama sa kwarto. Bakit? No, ginawa niyang junk shop yung kwarto natin. No? Why? No, dahil magulo ang isip, akala mo okay lang, paglabas mo, iba na ang mundo. Paglabas natin sa pamamahay, hindi pwedeng ang mundo ang mag-adjust sa atin. Hindi pwedeng pagdating mo, ay kayo mag-adjust sa akin, doon ako nasanay eh. No? Hindi ganun, hindi po pwede. No, sa mga kabataan natin, umpisa pa lang, masanay na tayo mga kapatid. No, masanay na kayo magsipag, pagising sa umaga, kung mayroon kayong mga unan, mga kumot, mga mosquito net, kulambo, lahat. No, maturuan na kayo paano magligpit. No, tayo naman mga magulang, kung kaya na nilang maghugas ng pinggan, kung kaya na nilang maglaba, huwag nating saluin. No, bigay natin sa kanila yan, hindi yan sila mamamatay. No, wag nating saluin dahil anak, mahal na mahal talaga kita. Yung naranasan ko sa buhay, hindi ako galit ha. No. Yung naranasan ko sa buhay, ayaw kong iparanas sa iyo. No, sige. No, sabi ko nga, kalbo na yan, time will come. No. Puti na ang buhok niyan, tingnan mo. No, hanggat buhay ka pa, ikaw lahat. No, ganon ang mangyayari dahil mahal ko siya. No, willing ako ibigay lahat. O ganon ang mangyayari. No, sino ang naglagay ng ganong klaseng kaisipan? Tayo na magulang. No, tapos magrereklamo tayo, sa kanino ka ba nagmana? Nay, siyempre sa iyo. No, alangan naman nagmana ako sa kapitbahay. Hindi pwedeng ganon. No, doon pa lang mga kapatid, nag-uumpisa na tayo niyan. No, kagaya niyan, pag natulog tayo, may kanya-kanyang higaan tayo dyan. Kung nagkukumot ka man, no, mas maganda na ang katawan mo malinis, yung mga paa mo malinis. Why? No, sarap ng kumot mo. Ganon-ganon yung paa mo doon. Napakadumi. Tapos pagising mo, makatin na yung mukha mo kasi yung kinuskus mo doon sa kulambo, sa kumot, wala kang kamuang-muang, naikot na yung kumot, sa mukha mo na napunta, pagising mo, ang katina ng mukha mo. No, very basic. No, tapos pag isang buwan na yung anong tawag, yung kumot, yung saunan. Yung punda. Pag isang buwan na yung punda, labhan na. No? Kailangan ba isang buwan? Hindi. No, araw-araw may lawa yan. No. Kailangan marami tayong extra dyan. Why? Very basic mga kapatid. No, kasi doon pa lang. No, kagaya niyan, pag madumi na, linisin na. Na kaagad. No, pag may kalat, ililigpit na kaagad. No, ayusin na. Ganun lang kasimple mga kapatid. No, lahat ng ito, mayroon naman. No, ito yung mga natin mga kapatid. No, pag ang klase naman ng paglilinis, gusto mo talagang pag umalis ka sa nilinisan mo, gusto mo sparkle, kinang na kinang, no, linis na linis, pinalinis ka ng kaldero, nung binitawan mo, pwede nang ibenta. No? Sa linis ng kaldero. No? No? No, kinang na kinang, sparkling. No? Why? No, wag tayong mag-major sa minor. At huwag tayong mag-minor sa major. No,
yung basta linis na maayos, kasi isipin mo, pag bitaw mo, pwede nang ibenta yung kaldero, ilang oras mo ginawa yan. Nagsasayang ka ng oras dyan. No, tapos pag naglaba ka, kailangan ganito, yung sinampay mo, kailangan lahat klarong-klaro. No, dapat yung cabinet mo nakaano talaga, yung mga tsinelas sa labas dapat nakalatag lahat, yung mga condiments mo, yung suka, yung tuyo, lahat nakaayos din. No, lahat ng ito ganyan. No. Magpakonsulta ka na sa psychiatrist. Why? Totoo mga kapatid, pag ganun naman daw ang ginagawa natin, may mga sintomas yan. Mga sintomas na hindi yon nakakatulong sa atin yung ganong klaseng ways. No, kung may gumagawa sa atin yan, kailangan yung mga tsinelas sa labas, ayos na ayos, arrange na arrange, lahat. No, mga doktor mismo nagsabi. No, pag may mga ganon tayo at pag yan pataas ng pataas na kailangan ganito, no, mahirap yung ganon mga kapatid. Say praise the Lord. No, grabe ang bilis ng oras natin. No, so again, mga kapatid, no, balik tayo rito. No, bilisan lang natin ito. Sa verse 3. Verse 3. For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think. No, sa ating lahat, no, wag tayong mag-isip ng sobra-sobra. No, na kung ano lang ang dapat na kaisipan, kung ano lang ang nararapat, yun lang. Wag tayong masyadong mag-isip na kakaiba na tayo, iba na tayo, no, mas nakakaangat tayo, wag ganon. But to think soberly, no, kundi mag-isip na may kahinahunan, according as God hath dealt to every man the measure of faith, no, according sa sukat ng ating pananampalataya, kung ano ang dealing ng Diyos. For as we have many members in one body, and all members have not the same office. No, sinabi ko nga kanina mga kapatid, inisa-isa natin kung ano ang mayroon sa church natin, because lahat ng yon ay parte ng church, members ng church, but we are in the same body. Iisa lang ang ating katawan. So we being many are one body in Christ. No, kahit dito sa atin na marami ay isang katawan lang kay Kristo Jesus, and everyone members one of another, having then gifts differing according to the grace that is given to us. No, iba-iba ang klase ng biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos, whether prophecy, no, kung ito ay propesiya, hula, let us prophesy according to the proportion of faith. No? So gawin mo ang parte mo. Kung yan ang office na ibinigay sa iyo, gawin mo yung parte mo. Verse 7, or ministry, no, paglilingkod, let us wait on our ministering, or he that teacheth on teaching. No, so lahat ng ito, wala itong agawan. No, yung talagang nilalatag lang kung ikaw ay teacher at ang trabaho mo ay mag-teach sa church, you do it with all your might. Gawin mo ang the best, gawin mo ang dapat kung ikaw ay teacher, no? Or he that exhorted on exhortation, no, yung mangaral, yung mag-aral, yon ang gawin mo. He that giveth, let him do it with simplicity. No, kung ikaw ay ang siyang nagbibigay, at kung tayo ay may ibibigay, sabi niya, gawin mo ng simple lang, walang halong yabang. No, kung ikaw ay nagbigay, maganda motibo mo, no, pag dumaan yung offering bag dyan, no, wag mo namang ipakita na ang haba ng cheque, tapos ganon. No, wag ganon. No, we must do it with simplicity. No, walang halong paimbaba, walang halong pride. No, o yung pagpapakita ng to show our pride. No, sa he that ruleth, no, ang sinumang namumuno with diligence, no, mayroong pagsisikap. He that showeth mercy, no, ang siyang nagpapakita ng kahabagan o awa na may kagalakan o kasiyahan. Sa verse 9, let love be without dissimulation, no, yung pagmamahal na walang halong
paimbabaw, walang halong kaplastikan, abhor that which is evil, no, kasuklaman natin kung ano ang masama, at yakapin natin, cleave to that which is good. Kung ano ang mabuti, yon ang yakapin natin, mga kapatid. Be kindly affectioned one to another with brotherly love. No, magmahalan tayo sa isa't isa. In honor, preferring one another. No, hindi tayo nag-aagawan dito kung sino yung dapat bigyan ng papuri. No, kung sino give it the honor to where it is due. No, kung ang siya ay masaya, masaya rin tayo. No, hindi tayo naghahabulan kung sino ang magaling dito. No, not slothful in business. No, wag hindi tamad. No, sa kung ano man ang mga dapat dito sa church. Fervent in spirit. No, palaging mainit ang ating paglilingkod kay Jesus. No, serving the Lord. No, kasi may isa pa tayong verse mamaya. Rejoicing in hope. No, tayo ay nagagalak na ano tawag dito sa pag-asa. Patient in tribulation. No, may pagpapasyensya, no, sa kapigatian, continuing instant in prayer. No, wag tayong mapagod sa panalangin. Distributing to the necessity of saints, given to hospitality. No, siyo dito, nagko-contribute tayo. We participate, everyone, pagdating sa kung ano ang pangangailangan ng church, mga medical assistants, kung ano man ang mayroon tayo dyan, mga dito sa church, lahat ng yan ay kasama yan. Verse 14, bless them which persecute you, bless and curse not. No, dati, very opposite talaga. Because during the time, yung mga Hudyo, hindi yan maituro. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Pero nung pumasok na ang New Covenant, pumasok na itong si Jesus Christ, ang katuruan ni Paul, sabi niya, kung dati, an eye for an eye, ang mga Hudyo ay nagagalak pag ikaw ay kinakatay nila. Pero sa ngayon, ano ang sabi dyan? Dahil sa teaching na ni Jesus Christ, no, pahabaan ng pasensya ito. No, hindi nakagaya dati. No? And curse not, rejoice with them that do rejoice. No, kagaya niyan, kung may nakapasa sa board, masaya rin tayong lahat. And weep with them that weep. No, so kung hindi makapasa, malungkot din tayo. No, malungkot din tayo, pero hindi tayo masaya na siya hindi nakapasa. No, pag ikaw ay masaya na hindi siya nakapasa, ibig sabihin may diferensya ka, no? No? 16, be of the same mind. Magkaroon tayo ng isang pag-iisip, one toward another, mind not high things. No, wag tayo dito sa mga bagay na ikakaangat lang ng ating pagiging mayabang, but condescend to men of low estate. No, dito tayo. Maki-associate tayo rito na may simple lang, wag tayo dito sa mga tao na ikaw ay kasama doon sa mabrandidan na mayayabang din. Be not wise in your own conceits. Wag tayong maging madunong sa ating sariling haka-haka, no? Sa ating sariling kaisipan. Daan lang tayo dito, mga kapatid. No? Sa first Corinthians chapter 12, mayroon pa tayong time. Chapter 12, verse 12. The life of the church. The church is an assembly, pagtitipon, no, ang buhay ng mga tinawag. Our church was founded by the Lord. Jesus Himself, no, built upon the foundation of the apostles and prophets. Jesus Christ Himself being the chief cornerstone and Jesus being the chief shepherd. We are called by God sa 1 Corinthians. Ephesians, thank you. Ano ba yung, hanapin ko muna. 1 Corinthians chapter 12. Okay. We are called by God. Tinawag tayo ng Diyos, mga kapatid. No? Selected by Him. At ito ay my purpose, again, to preach the Word of God, to preach the Gospel. We are handpicked by God. No? Hindi tayo tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng raffle draw. No? Hindi tayo tinawag ng Diyos dyan, mga kapatid. No?
tayo ay sinadya ng Diyos na puntahan at tawagin niya. No, tayo ay pinili niya. We are called, yon ang ibig sabihin ng church. No, called out ones, mga tinawag. At tayo ay tinawag ng Diyos na may purpose. Hindi niya tayo tinawag na para bang raffle draw. No, okay. No, mayroon tayo rito eh. May example tayo. No, okay. Ang susunod kong tatawagin para makapunta sa langit ay walang iba. No, si Brother Norman. No, no, hindi ganon, mga kapatid. Hindi ito out of luck, hindi ito tsambahan, hindi ito paswerte na pinili ka lang ng Diyos na wala. No, binayaran ito ng Diyos ng kanyang dugo. No, ganon kaseryoso ang Diyos natin, mga kapatid. No, tinawag niya tayong lahat, and again, dahil tayo ay tinawag, we must not forsake the assembling of the church together. No, of the saints together. No, tayo ay tinawag ng Diyos sa purpose na yan. Nung pumupunta tayo dito sa church, mayroon tayong schedule para tayo ay makarating on a Wednesday, on a Sunday, umaga, hapon. No? At kung tayo ay, ang desisyon natin ay talagang maglingkod sa Diyos, buuin na natin yan. No, wag nang paligoy-ligoy, wag nang marami pang negotiation. Maglilingkod ba ako sa Diyos? Pipiliin ko ba ang church o hindi? Ganit. No, pag gusto mong mag-decide ka na kung church, kung si Jesus, kung gusto mo ng mundo, edi mundo. No, lagyan natin ng division, lagyan natin ng para klaro. Why, mga kapatid, a double-minded man is unstable in all his ways. No, hindi ibig sabihin ng double-minded dito sa Biblia na pag gusto mo ito, ayaw mo na naman. Hindi lang ganun kasimple na nagbago na isip mo. Double-minded referring dito sa tao na gusto niyang maglingkod sa Diyos, but at the same time gusto niya rin maglingkod sa mga idols sa mundo. No, ganon ang double-minded. Hindi pwede tayong ganyan. Kung gusto natin sa Diyos. Kung ayaw mo sa Diyos, no, dito ka sa kabila. No, para ang desisyon ay iisa lamang, mga kapatid. No, say praise the Lord. No. At no, hindi naman stricto ang church natin, no? Ang makakaramdam lang na stricto ang church natin, yung laging kontra. No? Yung laging nag-iisip na mahirap ito. Why? If you are obedient, hindi mahirap ang lahat. Sa panahon ni Presidente Digong, no, sino ang natatakot? Yung mga adik, yung mga kriminal, sila ang takot. Pero tayo, natatakot ba tayo? Hindi. Why? Kalmado lang, relax lang ang lahat. Why? Because we are obedient to the rules of the government. No? Pero pag ikaw laging kontra, laging ganito, ibig sabihin, ikaw mismo gumagawa ng hindi maganda, no? Kaya ikaw ay natatakot. No? That is why, mga kapatid, no, sa chapter 12, daanan natin ito, may kunting time pa tayo. No, chapter 12, 1 Corinthians. For us, the body is one, and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body. So also is Christ. No, inihambing dito si Jesus Christ sa simbahan. No, iisa ang katawan, maraming mga membro, maraming mga parte, pero ang lahat ng mga membro ay connected sa isang katawan. Kahit marami pa yan, yan ay isang katawan lang, at ang simbahan ay walang iba kung hindi si Jesus Christ. Verse 13, for by one Spirit, no, sa isang Espiritu, are we all baptized into one body. No? Isang Espiritu lang, no, the Holy Ghost, and His name is Jesus Christ. Doon tayo lahat binaptize, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond nor free, and have, no, kahit ikaw ay Hintil, kahit ikaw ay Hudyo, kahit ikaw ay Grego, no, wala na ito, mga kapatid, dahil ang tutok ng Diyos, no, dito na sa church. No, mayroon palang classes yan. Mayroong Gentile, mayroong Hudyo, at saka church sa time natin sa ngayon. Pero ang tutok ng church, ng Diyos, walang iba dito ngayon sa church natin. No, and whether we be bond nor free, no, ikaw ay gapos, ikaw ay nakatali or malaya, and have been all made to drink into one Spirit. Lahat tayo ay uminom sa isang Espiritu lang. For the body is not one member, but many. No, yung katawan ay isa ang katawan, pero ang membro ay marami.
No, sa verse 15, if the foot shall say, because I am not the hand, I am not of the body. Emphasize natin ito, mga kapatid. Dahil sabi nga natin kanina, our church is composed of many divisions, many departments, no, lahat. Mayroong sa mga ladies natin, may men, no, lahat. Kompleto tayo dito sa church, no, at lahat ng yan, thank you Lord, ay active. No, buhay na buhay, mga kapatid. Ang lahat ng areas na yan, sabi ko nga kanina, dahil yung area, pag may part dyan na stagnant, na hindi na gumagalaw ang ugat na yan, yung dugo sa ugat na yan, disgrasya na ang departamento na yan. At idadamay niya na ang lahat. No, if the foot shall say, yung sabi ng paa, because hindi ako, I am not the hand, hindi ako kamay, hindi ako parte ng katawan, is it therefore not of the body? No, ito ang mangyayari. No, pag sinabi ng paa na hindi ako katawan, ay hindi ako parte, hindi ako kamay, no, kanya-kanya. No, at maisip nila na sila ay hindi parte ng katawan, no, ay disgrasya. And if the ear shall say, sasabihin ng tenga, because I am not the eye, dahil hindi ako ang mata, no, I am not of the body, no, hindi ako parte ng katawan. Is it therefore not of the body? Kanya-kanya, no? If the whole body were an eye, no, where were the hearing? No? Ano to, pinya? No? Kung lahat, mga kapatid, ay mata at walang, nasaan ang pandinig? If the whole were hearing, kung lahat naman ay pandinig, where were the smelling? Nasaan naman ang pangamoy? No, inisa-isa nito ni Paul sa mga taga-Corinthians, knowing sa lahat ng churches, mga kapatid, ang Corinthians ang pinaka-problematic. Lahat ng matatalino, andon sa Corinth. Lahat ng mayayaman, andon sa Corinth. Lahat ng pilosopo, andon sa Corinth. Lahat ng Diyos-Diyosan, andon sa Corinth. Lahat ng mga pasaway, andon sa Corinth. Lahat ng mayayabang, andon sa Corinth. Kita mo naman, 1 and 2 Corinthians. No, ang haba ng sulat ni Paul. No, kung ano ang kanyang nilatag dito. Kaya pag sinabing ikaw ay na-Corinthianize na, ibig sabihin, yung buong sistema mo, you are already, may term sila dyan, you are now, ikaw ay na-Corinthianize. Ibig sabihin, yung buong pagkatao mo, adulterated na, you are prostituted. No, dahil sentro ng komersyo ang Corinth, no, lahat ng kalakal dumadaan dyan, napakayaman ng Corinth nung time na ito. No, kaya napakalaki ng problema ni Paul. But now, sa verse 18, but now hath God set the members, every one of them in the body, as it hath pleased Him. Ang ginawa ng Diyos, mga kapatid, sabi ni Paul, lahat ng membro ng katawan, no, sa katawan na ito, ang Diyos ang naglagay niyan at ang Diyos masaya na nilagay niya yan dyan. No. Everyone is important in the church, mga kapatid. Lahat tayo ay importante sa church. Kung ang trabaho mo sa ngayon ay tagalinis ng CR, masaya ang Diyos dyan, dahil dyan ka na nilagay. Huwag mong baliwalain yan, brother, tagalinis lang ako ng CR. Buti ka pa, preacher. Andyan ka sa pulpit. Kita ka lagi. Ano? No. Brother, buti ka pa. Ikaw ay kita ka lagi. Ako dito ako lagi. Every Sabado, dito ako sa CR. No, huwag mong baliwalain dahil ano ang sabi? No, kung yan ang nilagay ng Diyos bilang kaparte ka dyan, dapat masaya ka dahil ang Diyos masaya na nilagay ka dyan. No, why, mga kapatid? No. Baka pag sinabi nung naglilinis ng CR, brother, hindi na kami maglilinis ng CR. No, gusto na naming maging preacher. No. Most dishonorable na klase ng gawain. No, maggaganong ka ng kubeta dyan, lilinisin mo, yung amoy, lahat, gagawin mo yan. Parang nakakababa ng dignidad. Pero kung walang gagawa niyan, imagine sa isang pamamahay, kung walang gagawa niyan, no, papugi lang kayo lahat. Pero pagpasok mo sa CR, umaalingasaw, ganito, ganyan. No, tapos sasabihin mo, maliit na bagay lang ang paglilinis. No, malaking bagay yan, mga kapatid. At ano ang sabi? Ang Diyos ay natutuwa
kung saan niya nilagay ang parte ng katawan na yan. No? Pag tayo ay teacher, again, we must do all our best to become a good teacher. No, pag ikaw ay preacher, do all your best to become a good teacher o a good preacher, no, na nag-glorify natin ang Diyos. Kung ang parte mo ay magwalis dyan, edi gawin mo yung the best mo sa pagwawalis na talagang kinang na kinang pag-alis mo dyan. No? Lahat, kung ikaw ay tagahugas, kung ikaw ay driver, kung ano man ang dapat mong gawin dyan bilang parte ng simbahan, kung ikaw ay nakaupo lang dyan na sa ngayon ikaw ay nakikinig lang, you are still part of the body. Nung parte pa rin tayo ng body, mga kapatid, hindi pwedeng sabihin, no, hindi ito palakasan, hindi ito yun bang pataasan na ikaw preacher, ikaw Sunday schooler, ikaw ay Sunday school teacher, ikaw ay ganito. No, every members are important in the church. Lahat ng ito, mga kapatid, ay importante sa harapan ng Diyos dahil siya ang naglagay niyan. At dito sa church, we're always thankful to God. No, every time we pray, yun ang sinasabi natin, Lord, samahan mo kami. Lord, being the chief shepherd, ano ba ang gusto mo sa church? Anong mga ideas? Anong mga dapat nating gawin? Tulungan mo kami because all these things are for your glory. Ginagawa natin yan, mga kapatid. Kahit yung preacher na nakaupo, kahit yung MC natin, no? Kahit yung MC natin ngayon na andito nakaupo. Honestly, mga kapatid, bago madesisyonan yan, no, minsan magulo pa yan sa isip ko rin eh. Lord, sinong preacher natin sa ngayon? No, ang daming mukha na pumapasok. Lord, sino bang pwede ngayon dito? Pagdating ng hapon naman, Lord, pati praising leader, lahat ng yan, mga kapatid, hindi yan yung, ikaw ganito, ganyan. No, lahat ng yan. No, tinatanong pa yan natin sa Diyos. Brother, simple na lang nan, yes. Pero lahat ng yan, pinapakiramdaman, mga kapatid. No, lahat ng yan, may parte yung ginagawa natin dito sa church because everyone is important. So, but now, sa verse 18, but now what God set the members, every one of them in the body, as it had pleased Him. Malapit na ito. And if they were all one member, were the body. No, kung lahat ay membro, nasaan ang katawan? But now, are they many members, yet but one body? Gustong i-emphasize ni Paul, mga kapatid, no, na wag tayong magmayabang, wag mong isipin na sino ka na, ikaw naman wag mong ibaba ang iyong katungkulan, ang iyong posisyon sa church, no, irespeto mo kung anong posisyon mayroon ka. Lahat ng ito, dahil lahat ng ito ay importante sa harapan ng Diyos, every members of the body is important, mga kapatid. 21, and I cannot say unto the hand, I have no need of thee. No, ito na yon. Nor again the head to the feet, I have no need of you. Sabihin ng mata, hindi kita kailangan. Ano, kamay. Sige lang, pag ikaw ay napuwing, tingnan natin. Hingin mo ang tulong ng kamay. No, hindi mo alam kung ano ang gagawin. Sabihin naman ng ulo, hindi kita kailangan paa. I have no need of you. No? Ibig sabihin, mga kapatid, hindi natin pwedeng sabihin, o ikaw tagawalis lang, ikaw tagalinis lang ng CR, o ikaw minsan ka lang dito, ikaw ganito ka lang dito, ikaw nakaupo ka lang dyan, hindi ka namin dito kailangan. Hindi ganun, mga kapatid. Lahat importante. No, dahil pag ikaw, no, na daliri ay kinulang, no, ang laking bagay na yan. Pag ito nawala, no, pag ito nawala, ito lang naiwan, ay napakahirap. Yung grip natin, wala na. Tapos na. Pag ito ang bumigay sa atin, mga kapatid. Sa verse 22, no. Sabi niya, hindi. Much more those members of the body which seem to be more feeble are necessary. No. Hindi lang lagi ito mukha ang importante. No? Lagi na lang mukha ang maganda sa atin. Ito na lang lagi ang pinang-display natin, yung mukha natin. Ito ang lahat na bibigyan ng atensyon kasi ito yung nakikita. Tapos yung mga dishonorable sa palagay natin. No? Anong sabi niya? Those members of the body which seem to be more feeble are necessary. No? Yung akala natin at palagay natin na lubos na mahina na parte ng katawan natin, yun pala ang mas mahalaga. No? Huwag nating i-consider ito, mga kapatid, na dahil mahina ka, ganyan ka lang, hindi ka na kailangan dito. Ang sabi ni Paul, yon ang bigyan natin ng lubos na mas mahalaga.
Verse 23, and those members of the body which we think to be less honorable, no, upon this we bestow more abundant honor. Ano mga parte ng katawan natin mga less honorable? O huwag na nating sabihin. No, yung mga nilalabasan dyan, ang hindi maganda, yung mga hindi nakikita, mga organs natin dyan, na akala natin hindi pang show off, no, yung mga hindi natin pwedeng ang may pagmalaki lang natin palagi, yung mukha, yung balat natin, no, pero the rest nandiyan, no, yung nilalabasan ng mga hindi maganda dyan, the less honorable, but still parts of our body, pag yan hindi nag-function, no, may ganda ng mukha ko, ang ganda ng skin ko, no, ang ganda ng lips ko, no, pag bumigay lang ito at walang mailabas na gas, no, na hangin, no, hindi tayo makapalabas ng hangin, no, kung gaano man, kung Angelina Jolie man ang iyong lips, no, ito na pwedeng ipagmalaki natin. Pag hindi umaktive ang ating dishonorable part sa tingin natin, no, na hindi kaaya-aya, no, lahat ng hangin dapat dito palabas, yung pinamagmamalaki natin na Angelina Jolie o kay Ann Curtis na klase ng lips, no, pag hindi gumana to, dito yan lalabas. Pag lumabas dito sa bibig natin, tingnan natin kung may mapagmalaki mo pa. No? Pag ganyan na yung nangyayari. Well, we're saying this, mga kapatid, that everyone is important. No? And we are still part of the church. Lahat ng ito ay buhay. Buhay ng simbahan natin na hindi pwedeng i-neglect, hindi pwedeng pabayaan, hindi pwedeng hindi bigyan ng pansin, na kung sinong mga nakikita, sila lang palagi. Hindi ganun. Everyone is important. Kung sa palagay mo, nakaupo ka lang dyan, hindi ka nakakausap, you are still important. Kailangan at importante pa rin, mga kapatid. Now, to be less honorable, upon this we bestow more abundant honor, mas lalo pa nating bigyan ng o pagkalooban ng karampatang na honor o papuri. And our uncomely parts, yung mga parte ng katawan natin na hindi maganda, have more abundant comeliness. No, yung parte na mayroon namang magaganda. Sa verse 24, malapit na tayo. For our comely parts have no need. No, yung mga magagandang parties natin, no, hindi na kailangan, but God hath tempered the body together. No, pinaganda ng Diyos yung katawan natin. No, inayos ng Diyos ang katawan natin, having given more abundant honor to that parts which lack. No, kung ano itong may kakulangan. Verse 25, that there should be no schism in the body. No, walang division, walang separation yung katawan na ito, mga kapatid, but the members should have the same care for one another. Lord, thank you for the unity that you've given to the church. No, kasi aware na tayo dyan o sa mga kwento o dati, imagine, no, isang simbahan, pero sabihin mo na lang 7 ang kingdom. No, may kingdom dito, may kingdom dito, may kingdom dito, may kingdom dito. Imagine kung gano'n ang simbahan natin, may kanya-kanyang parte, and they call it schism, or separation, or division. Pag ganon ang mangyari, mga kapatid, giba ang simbahan natin, but that members should have the same care for one another. We care for one another, mga kapatid. Pag mayroong mga issue, pinag-uusapan natin. Pag may nakita tayong dapat kausapin, kinakausap natin. Hindi yan para pasakitan o i-judge o i-condemn yung tao, kung hindi paano matulungan na siya ay mas lalong tumibay at kumapit sa Diyos. No, hindi natin yan kinukondem. Last verse, and whether one member suffer, all the members suffer with it. No, pag mayroon tayong kasama na lulugo-lugo, parang wala ng gana, lahat tayo ay may concern. No, kaya kinakamusta, kinakausap, brother, sister, ano nangyari? Dahil apektado tayo lahat. Ramdam ng ating mga ugat yan pag may diferensya. No, or one member be honored, all the members rejoice with it. Kung mayroong isang pinapurihan, lahat ay nagre-rejoice din, mga kapatid. So again, the life of the church. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.